Bitawan mo ako! Kunin mo na lahat ng pera ko! Huwag mo lang akong saktan! Wala ka nang magagawa. Akin ka. Sino kang pumulupot sa likod ko? Bumaba ka dyan. Ayan! Natumba na siya, madam! Salamat, Pepita! Salamat! Super Pipita, ang balikbayan na OFW, survivor mula Iraq, palaban sa hirap at nakahandang magsakripisyo sa ikabubuti ng karamihan, kabilang sa mga naturingang bagong bayani ng bansa. Super Pipita, isang dula na kung saan inyong mapapakinggan ang iba't ibang pakikipagsapalaran ng isang OFW. Super Pipita, mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Ang nakaraan, umalis si Banong na hindi alam ni Mrs. Mangrubang kaya kinuha niya si Aristotle bilang driver niya. Nagtaka ang Mrs. dahil wala pang 3 minuto ay nakarating na ang binata sa kinaroroonan niya. Sa kabilang dako, inip na si Mr. Kalasikas na naghihintay ng tawag ni Mrs. Mangrubang. At nalaman kaagad ni Nobe na si Aristotle ang driver ng matandang babae. Nagpaalam si Mrs. Mangrubang kay Mr. Kalasikas na pupunta ng Maynila. Pero doon asikasuhin ang mga papilis para sa kanilang negosyo. Samantala, sabay ang pagbusina ng sasakyan sa labas at tawag sa silpon ni Mr. Kalasikas, at sa pagkakataong yon, sinamantala ni Nobe ang lumabas para tignan kung sino ang nagbubusina. At ngayon, narito ang karugtong ng kwento natin na pinamagatang Pilak at Tuso, dito sa ating dula, Super Pipita. Ang sabi niya, aalis na. Pero hindi ko nakitang umalis. Saan kayo nagpuntang taong yun? Ang bilis naman. Madam Nobleza, paano kaya ito? Paano kung malaman ni Sir na sinundan niya ako sa labas at kayo ang nagbukas ng gate? Ay, siguradong papagalitan ako. Huwag ka na lang magsalita kung hindi ka tatanungin. Oh, Novelisa, bakit si Pipita ang nagbukas ng gate, siya ang inutusan ko? At nandito ka sa labas. Pipita, sino yung nagbusina? Bakit hindi ka makapagsalita? Tinatanong kita kung hindi si Mrs. Mangrubang yon. Katatapos lang namin nag-usap at nasa Maynila na siya. Sino yon? At ang tagal nyo dito sa labas. Bakit hindi nyo pinapasok? Sino yon? Ate Pipita, pumasok ka na para makapagpahinga ka na rin. Baka tatawag sa'yo si Kuya Kamuto mamaya.
Sino naman nakamoto na yun, Pepita? Yung ano po, yung nag-aasikaso sa garden ko sa amin, sir. Maiwan ko na po kayo. Isa lang siyang katulong pero may sarili siyang garden. Naipon daw niya noong nasa abroad pa siya, Papang. Yung iba, mana niya sa kanyang mga magulang. Dahil may nag-aasikaso naman sa kanyang garden at sayang daw yung kikitain niya. Pumasok siya bilang katulong. Nakita niya yung Marapait Agency, kaya nandito siya sa atin ngayon. Marunong sa buhay. Pero bagang akala nyo, makakaligtas ka na sa akin. Hindi. Pepita! Bumalik ka nga rito. Nakapasok na nga sa kwarto. Tatawagin niyo pa. Nagpapahinga na yung tao. Hindi ba kayo naaawa sa kanya? Mahirap kayang maging katulong. Sige, kung ayaw mo na siyang palabasin, ikaw na lang tatanungin ko. Bakit nandito ka sa labas? Si Aristotel yung nagbusina, Papa. Ang walang hiyang lalaki na yun. Inutakan niya ako. Bukas, tatanungin ko si Pepita. Kapag hindi sumagot na maayos, aalisin ko na siyang katulong. Ano? Ang hirap kayang kumuha ng katulong, Papa. Pero kung hindi dahil sa kanya, sana kayo nakapag-usap ng Aristotle na yon? Siguro binigyan kayo ng pagkakataon na mag-usap ni Pepita. Humanda siya sa akin. Mabuti naman at sinagot mo agad ang tawag ko. Galit na galit ang papa ko. Kaya nasabi ko sa kanyang totoo na ikaw yung nagbusina at nagkausap tayong dalawa. Nalaman na niyang magkasintahan tayo? Pwede ko na siyang tawaging daddy? Ikaw talaga. Hindi pwede. Gusto mong hindi ka na makalapit sa akin? Ay, ayaw niya sa akin. Kasi alam niyang mekaniko lang ako. Kontento ka na ba sa pagiging mekaniko mo? At driver ka pa ni Mrs. Mangrobang. Ay, siya nga pala. Bakit ka pala nagpapaalam sa akin? Hindi na tayo ganong nakapag-usap kanina. Natatakot kasi ako. Pumunta na sa Maynila si Mrs. Mangrobang. Kaya uwi na ako sa amin. Ano? Mrs. Mangrobang. Madam Charing pala. Andyan na kayo sa Maynila ngayon? Paano mo nalaman na nandito ako sa Maynila? Hindi naman ako nagpaalam sa'yo. Si Mr. Kalasikas ang nagsabi sa akin, madam. Magkakilala pala kayo. Maganda yung anak niya. Nililigawan mo ba si Noblesa? Ang tapang mo naman. Hindi ako naniniwala na masisikmura ka noon. Mrs. Bubong, yan ba ang dahilan kung bakit mo ako tinawagan? Anong Mrs. Bubong, ha? Madam, ang sabi ko itong sapatos ko na binilad ko sa bubong, natuyo na. Hindi ko na matawagan si Banong. Hindi na yata babalik yun. Nandito na nga ako, madam eh. Ano pang hanapin nyo? Gwapo naman ako. Hindi dahil nakuha mo ang timpla ng aking kape. Nakalimutan ko na may kasalanan ka sa akin, Pepita. Akala ko po, nag-usap na kayo ni Madam Novi. Ilang beses ko bang sasabihin
na huwag mong tawaging nobya ang aking anak. Bakit mo pinayagang nag-uusap ang anak ko at ang pagong na yon? Ang sabi kasi ni Madam, siya na ang magbubukas ng gate. Narinig mo ba ang pinag-usapan nila? Hindi po, sir. Hindi naman po kasi lumapit sa kanila. Ayaw ko nang maulit, ha? Oras na malaman ko na may relasyon silang dalawa, papauwiin na kita sa inyo. Ang bilis nyo naman, Mrs. Mangrubang. Parang umihi lang kayo dyan sa Maynila. O ano, susunduin ko ba kayo sa airport? Anong susunduin ang sinasabi mo, Aristotel? Nakauwi na ako. Ano? Sinong nagmaneho sa inyo? Nakabalik na ba si Banong, madam? May kakilala akong taxi driver. Siya ang sumundo sa akin. Ganun ba? Ay, kakaiba naman ang matandang ito. Ano ang ibinubulong mo dyan? Hindi mo ako asawa. Loko ka. Di ba si Noblesa na anak ni Mr. Lasilas ang nobya mo? Baka pagsilosan ako kapag nalaman niyang binubulungan mo ako. Mapagbiro pala kayo, madam. O sige, susunduin ko na kayo sa tinitirhan nyo. Tawagan na lang kita kapag kailangan ko ang serbisyo mo. Magpapahinga muna ako. At baka magkasama na kami ni Mr. Lasilas. Okay, madam. Para hindi ko na kayo madisturbo. Kung ganon, bye-bye, madam. Ay, nako. Iba-iba talaga ang ugali ng mga tao. May lihim na nagmamahalan. Lalo na kapag mahigpit ang mga magulang. Sana hindi malaman ni Mr. Kalasikas na driver ako ni Mrs. Mangrubang. Parang nahulaan ko na kung sino ang kausap ninyo sa cellphone nyo. Kasi abot hanggang tenga ang ngiti nyo, Papa. Akala ko matagal pa si Mrs. Mangrubang sa Maynila. Nandito na pala. Tinawagan ako at magkikita raw kami. Kaya pala, maaliwalas ang mukha nyo ngayon. Parang, ang halimbawa niyan, Papa, iniwan kayo ng nobya nyo ng matagal na panahon. At ngayon, bumabalik sa inyo. Anong sabi mo? Nobya? Bakit nobya ka ba ni Aristotle? Kayo ni Mrs. Mangrubang ang pinag-uusapan dito, Papa. Paano kami nasali ni Aristotle? Kung yung sinasabi mong nobya, hindi ko siya nobya. Anong pakialam ko sa kanya? Ang taba-taba, lumba-lumba, parang balyena. Yung pera lang niyang gusto ko sa kanya. Ano? Pera ka mo, Papa? Ano ba yan? Pera tuloy ang nasabi ko. Ang ibig kong sabihin, ang tutubuin namin at paghahatian. Hindi pa kayo nakapag-umpisa. Yan ang sinasabi ninyo. Bakit ba sinisirmunan mo ako? Diyan ka na nga. Para kang natuklaw ng ahas na nakakita sa akin hindi ka ba nasasabik na makita mo ako? Hayan ka na naman eh. Kakatalikod lang ni Papa. Hindi ba kayo nagkasalubong? Alam mo, isang langaw na lang ang hindi nakapirma. Hindi kita maintindihan. Anong kinalaman ng langaw sa pinag-uusapan natin? Anong hindi pa nakakapirma? Ang ibig kong sabihin, bababa na sana ako ng kotse nang nasulyapan ko si General. General?
Pangalan niya yung sinasabi mo. Sige, daddy na lang kung ayaw mo ng general. Sige, daddy kong daddy. Mabuti na lang at hindi kayo nagkita. Palagay ko hindi naman. Ay, saan daw ba siya pupunta? Magkikita silang dalawa ni Mrs. Mangrobang. Teka, bakit hindi mo alam kung saan siya pupunta? Ikaw ang driver niya. Ay, oo nga no. Sige, aalis na ako. I love you. Si Mimi ang nagbukas ng pinto. Nakita niya kaya si Aristotel? Naku, lagot ako kay papa nito. Siguro nagtataka ka dahil marami akong in-order na pagkain natin. Okay lang naman. Kahit ako pa ang magbayad. Hindi naman ako babayag. Ito'y bilang panimula ng ating negosyo. Talagang excited ka na nga, ha? Siyempre, matagal ko nang ibinibida sa aking mga kaibigan sa mga empleyado ko na kung sakaling may plano silang pumunta ng abroad. At sa agency natin sila mag-apply. Paano kung lahat ng empleyado mo ay pupuntang abroad? Hindi naman siguro, Charing. Sige, kumain ka na rin. Pinagmamasdan mo na lang ako. Mabuti na lang. Naabutan ko pa si Mr. Kalasikas. Ang bagal palang magmaneho. Hindi nila napansin ni Mrs. Mangrobang. Nalampasan ko sila. Ay, Sir Aristotel, kayo pala? Wag mo na akong tawaging sir. Isa lang akong mekaniko, Pipita. Aristotle na lang. Kangalang-galang kasi ang tindig mo, sir. Hindi naman. Pita, pasensya ka na. Nang dahil sa akin, napagalitan ka ni Sir Aldo. Nung pumunta ako dito, Wala yun. Nag-usap na kami ni Dove. ay, yayayain sana kitang magmerenda. Kaya lang, ano ba ito? Tumatawag na naman si Mrs. Mangrobang. Babalik na ako. Ayun na siya. Yun lang sasabihin sa akin. Mrs. Mangrobang. Ay, oo. Nasabi na sa akin ni Nobby yan. Siya pala ang driver ng kasusyo na negosyo ni Sir. Pero nagtataka ako. Napakagwapo naman niyang mekaniko. Ang bagay sa kanya, isang pulis o kaya isang abogado. Mahigit ng isang buwan bago mag-umpisa tayo sa ating negosyo. Marami na tayong kliyenteng nakalipad. Talagang magandang pagkakitaan ito. Malaki ang tutubuin. Kumpara ko na sa magtinda ka ng bigas at sardinas. Alam mo, pareho kayo ng driver ko. Magaling magpatawa. Ano pala ang mga problema ng ibang kliyente? Bakit hanggang ngayon, hindi pa sila nakalipad? Tapos na silang nag-medical. Pero kulang daw pa yung napagbentahan nila ng palay para sa placement fee nila. Hindi pala fly now, pay later. May mga nalokong nag-apply noon daw. Yung iba, 3 buwan pa lang, umuwi na agad.
Paano sila makakabayad? Kaya nagbabaka sakali sila ngayon. Wow, problema talaga, no? Ilang aplikante ba ang walang pambayad? 5 yata. Sige. Para makalis na sila, ako nang magbabayad. Sige, pwedeng ibawas na lang sa paghahatian nating tubo. Mas maganda kung babayaran ko ang placement fee nila para malinaw ang kwenta. Ikaw ang bahala. Sa bagay, marami ka namang pera. Babalik din yan sa iyo at may interest pa. Hihingan ko na lang sila ng pasalubong pag magbakasyon. Matagal pa yan. Di bale, ang mahalaga may hinihintay ako. Ako muna ang bahala sa opisina habang nandyan ka sa Maynila. Hindi bale, hindi ka naman magtatagal yan, hindi ba? At sabihin mo lang, kapag nakauwi ka na, at dito ka na kumain sa bahay. Salamat, Aldo. Matagal na rin hindi ako nakakapunta sa bahay niyo. Magaling magluto si Pipita. Kung magaling magluto, bakit wala pa siyang asawa? Sandali lang ha. May dumating na bisita. Attorney. Sige, bye-bye na. May attorney ba siyang kliyente? Ano, Papa? Attorney, mag-a-abroad? Malay ko. Sasabihin ko nga sa kanya na imbitahan ang attorney na yon para magkakilala kaming dalawa. At magkagustuhan kayo. Ano? Kung ano-ano ang sinasabi ninyo, Papa. Kailan lang pumunta sa Maynila si Mrs. Mang Robang? Uuwi na naman? Pumunta noong Sabado. 1 araw lang naman siya doon. Siya nga pala. Magluto ka ng masarap, ha? Pagkagaling niya ng Maynila, dito na siya didiretso. Okay, walang problema. Siya lang ba? Walang kasama? Hindi ko alam kung isasama niya yung attorney na kliyente nila. Gusto daw makilala ni Papa. Ay, baka gustong manugang ni Daddy mo. Ewan ko kay Papa. Marami naman akong kakilalang doktor at attorney. Pero ayoko nga. Baka hindi nila ako maharap. Driver ka ni Mrs. Mangrobang. Alam mo yan. Kinukulit kasi ako ni Papa. Gusto niya na magpaganda raw ako. Wala naman akong alam dyan. Bakit nung sinundo ko sa terminal, mag-isa naman siya? Wala akong nakitang kasama. Malay mo, baka sa susunod. Yan ang hindi ko alam. Si Mrs. Mangrobang, tumatawag. Ay, tatanungin niya siguro tungkol sa abogado na sinasabi niya. Hello, madam. Inimbitahan ako na maghapunan kina Mr. Kalasikas. Isasama kita. Magpagwapo ka ha. Yung hindi mahalatang mekaniko ka. Sasabihin ko sa kanya na ikaw yung abogado na kakilala ko. Ang ibig niyong sabihin, madam, pati ako, makikipaghapunan kay Mr. Kalasikas? Malalaman kaya ni Mr. Kalasikas na si Aristotle ang bumusina? Mga kaibigan, subaybayan bukas ang karugtong ng 1 linggong kwento na pinamagatang Pilak at Tuso dito sa ating dula, Super Pipita. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country,
Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.